kasi medyo during the past days kasi pag start ng menstruation ko, which is August 3, medyo nararamdaman ko naman during my working hours na sumasakit yung puson ko. Tapos syempre expected na ako dysmenorrhea siya as a nurse, kasi I'm a nurse by profession for 14 years sa emergency room nurse, so may background tayo sa medical problems like sa menstruation, kung nakaka-feel ka ng masakit sa puson mo, like what I am experiencing. So ngayon ang inaano ko, experience ko kasi medyo nag-cramps yung tiyan ko. Expected siya kasi baka nagka-dysmenorrhea na ako. So okay lang, pinalampas ko. So the next day medyo hindi ko na kinaya, pinagpawisan na ako ng malamig, hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko, kaya medyo balisa ako sa kinaupuan ko. So I'm just working from home. Siyempre madalas ang mahaba-haba yung upuan natin dahil nasa call center tayo. So pag na-absent ako madaling araw, nag-sick leave na ako, hindi na pumasok ng August 5, nag-absent ako ng August 5, and then ng August 6, medyo nag-report ako kasi minom na ako ng pain reliever naman. So every 6 to 8 hours umiinom ako ng pain reliever. Medyo mabigat pa rin yung pakiramdam ko, hindi ako comfortable, kaya I decided na magpa-ultrasound. So in-schedule namin by Saturday dahil nag-work na ako ng Thursday ng Friday. Medyo konti-konti, kaso lang mabigat medyo mabigat nga yung puson ko nun. Kaya Saturday sinamahan ako ng husband ko, dinala niya ako doon sa clinic dito lang sa Lapu-Lapu City. Ngayon ako doon sa doktor, sinabi ko nga yung na-experience ko, yung nararamdaman kong pananakit sa tiyan, and parang natatakot na nga ako kasi last year na-experience ko rin din yung sumakit talaga yung puson ko. Syempre parang inisip ko rin kasi magme-menopause na nga rin siguro ako, kaya ganun ang nararamdaman ko. Ngayon umulit na naman siya, ayaw kong umabot sa ganun na maghihihiyaw ako sa sobrang sakit. Kaya inagapan ko na lang, nag-pain reliever na ako, tapos nagpa-ultrasound nung Saturday kahapon, o Sunday tayo ngayon So ngayon nung mag-ultrasound, yun, nakita nga doon na may myoma ako. Yung myoma ko, multiple myoma siya, kasi 4 ang myoma nakita, pero lang siya, mga 1 cm lang, mga ganyan, maliliit lang. Ngayon, in-explica ng doktora na hindi naman siya dapat ikatakot dahil kusa naman daw mag-shrink yun. Hindi naman siya peligro. So, ang inaano ko lang, dahil may nakita ding polyps, isang polyps. Pero sa muscle naman yun. So, ngayon, nag-research ako about itong myoma and polyps, at ito nga napakinggan ko ang explanation ni Dr. Mendoza, na kasamahan ni Dr. Willie Ong. So in-interview siya sa vlog ni Dr. Willie Ong, si Dr. Mendoza. So may clips ako na ipapakita sa inyo para maintindihan natin kung ano ang mangyayari kapag may myoma ka, polyps, kung saan banda nakikita yung myoma at saka yung polyps, at sino dapat ang
mag-undergo ng transvaginal ultrasound, which is the accurate one to determine the myoma and polyps. So, ngayon, pakinggan natin si Dr. Mendoza sa kanyang explanation about these two myoma and the polyps. Okay. Sa vaginal. Ang ultrasound, hindi natin siya ginagawang regular tulad ng pap smear. So, ang kailangan ma-ultrasound, irregular menstruation, hindi nagme-menstruation, may nararamdaman na bukol sa tiyan, pagkapa ng puson parang may matigas, sumasakit, may pain, pwede po yan ma-ultrasound. Irregular menstruation, hindi nagme-menstruation, may nararamdaman na bukol sa tiyan, pagkapa ng puson parang may matigas, sumasakit, may pain. Pwede po yan ma-ultrasound yung mga ganyang Yun ang mga indication. Yun ang mga indication natin for ultrasound. So, parang camera yun. Ang So, unang yung makikita ultrasound, yung pwede ng matres. kung saan papasok yung ultrasound. Kung may mga polyp dyan, cancer sa cervix at tinatawag. Yung lining, mga problema dyan, polyp, pangangapal, pag-inibis, mag-check din dyan. Ito yung muscle ng uterus. Kita rin yan. Kitang-kita po yan, yung mga bukol, myoma, adenomyosis, cancer dito, no, na galing sa lining, makikita rin po. Kung malaki, kung maliit yung matres, kita rin. Ang tubo po, hindi yan nakikita talaga sa ultrasound. Pero kung infected siya, may tubig, may nana, may dugo, makikita po ang problema sa tubo. Ito naman yung ovary natin, kitang-kita po yung kaliwa, tsaka kanan ng ovary, kung normal, yung mga nag-fertility workup, kung nangingitlog sila, polycystic ovaries, kung may ovarian cyst, yung na-diagnose yan actually located sa ultrasound. Ovarian cyst, cancer, malignant or benign, nakikita po sa ovaries. Ano pinaka-common na nakikita mo sakit sa ultrasound sa mga ginawa mo daan-daan? Ang kadalasan po natin is myoma at saka cyst sa ovary. Yan po ang siguro sabihin natin mga 70% of the time, whether may nararamdaman yung pasyente kaya nagpa-check up, or dahil nagpa-ultrasound lang siya, minsan may nakikita po tayo maliliit na myoma siya. So, hindi ibig sabihin na naman, kasi ang myoma, ang nagpapatubo dyan dahil sa estrogen. Siyempre, ang babae, dahil meron siyang estrogen, prone siya na talaga na magkaroon ng myoma. Nagda-diagnose lang natin talaga ngayon madalas kasi may mga gamit na tayo o diagnostic procedure na ginagawa para makita ito. So, irregular menstruation, hindi nagme-menstruation, may nararamdaman na bukol sa tiyan, pagkapa ng puson parang may matigas, sumasakit, may pain, pwede po yan ako sa Yun ang mga indication. Yun ang mga indication natin. Gano'ng ka-irregular ang menses kailangan ng Okay, yung pagiging irregular will depend kung ano yung regular sa'yo. Bakit nagkaka-ovar? Okay, so ang ovarian cyst, wala rin siyang direct. Hindi natin alam kung sino sa mga kababaihan ang maaaring magkaroon dito sa loob ng lining ng matis. Meron naman sinasabi ng polyp. Ano yung pagkakaiba ng myoma, polyp, at saan yun? Ang polyp po kadalasan, kasi ang tawag natin dito sa matres, sa lining niya is endometrium. So kadalasan, nagkakaroon tayo ng polyp doon lang sa endometrium. Ang polyp po kasi parang laman lang siya na hindi naman siya cancerous, benign lang. Maaari tayo magkaroon ng ibang polyp sa cervix, sa dulo nito. Sa ibang parte ng katawan, alam natin, sa ilong, sa tiyan, nagkakapolyp din. So, kailangan lang siyang tanggalin kung symptomatic siya. Ibig sabihin kung nagkakaroon ng abnormal na bleeding ng isang babae. So, iba po ang polyp, iba po Sa myoma. Yeah, so sa myoma, ang gamutan natin, una, depende sa sukat at depende sa lokasyon. Kasi kung nandito siya sa loob ng lining, baka kailangan siyang tanggalin. Operasyon, no? Kung nandito siya sa muscle or dito, depende kung may desire ang pasyente na mag-anak pa or ayaw na niya. Kasi kung ayaw na mag-anak, tapos malalaki na yung myoma niya, ang nagiging solusyon po, tinatanggal. Pero kung malapit na po siya mag-menopause, tapos maliliit na lang yung myoma niya, magsishrink po yung myoma, so huwag silang matatakot. Ngayon, meron na rin na bagong lumabas na gamot, pangpatunaw ng myoma. Yung nakaraang taon, wala pa yan, lumabas lang po yan ng 2017. So kahit malalaking myoma, as big as 15-20 centimeters, kaya na pong paliitin ng gamot. Meron na pong
gamot for myoma ngayon? Yan lang tayo sa ano po, focus lang tayo dyan. So, yun na yun. So, medyo nakampante ako dun sa sinabi ni Dr. Mendoza. Kaya, ang gagawin ko na lang dito is magte-take doon sa food supplement na effective na yung nakaalis ng ovarian cyst ko before way back 2016 na uminom ako ng C24/7 na product ng AIM Global. Kaya ako naging AIM Global distributor din. So, ngayon, iti-take ko na yung C24/7 yan. Bibili ako para may epekto, mawala yung polyps at saka yung mayoma ko. Kasi ang advice pala doon is kailangan umiwas ka doon sa mga pagkain na nakaka-trigger ng pag-develop ng polyps sa mayoma. Like sa meron akong na ano din sa YouTube na naka-post din yung sobrang kain ng rice, ng banana, at saka red meat. So, advisable daw is yung mga high fiber na organic food. Tapos, mga fresh fruits and leafy vegetables. Yun ang advice talaga. So, susundin ko yun para eliminate. So, nakakaidog na rin ako. So, yun lang. Patayin na natin yung ano natin. share ko lang ito sa YouTube para kung sakali man may mga kababaihan dyan na nakaka-experience din ng kagaya nung sa akin, hindi sila matatakot, hindi sila kakabahan. Instead, gagawa sila ng paraan na mag-reduce ito dahil ng pagka-limit nyo sa diet nyo. Okay, so dito na lang ako kung ano man ang mai-suggest no sa next video ko na magiging topic natin. Basta regarding sa medical health or anything para lang mawala yung doubts nyo at saka hindi kayo mataranta in case na mangyari sa inyo ang mga bagay-bagay regarding health. Okay?